Isang mapagpalang araw mga bata. Ngayon na inyong matutunghayan ang mga mahahalagang kaganapan sa nobela na likha ni Dr. Jose Rizal, Ang Noli Me Tangere. Sa Kabanata 48 na pinamagatang Mga Talinghaga. Sadyang ang buhay ng tao ay tulad ng isang mahiwagang bato na mayroong mga kumikislap na sinag at mayroong mga duming nakadikit na tila nagbibigay ng balanseng pakikisimpatya. May mga kaganapan sa ating buhay na hindi mo kayang kontrolin at pigilan. Mga pangyayari na daraan lamang at magpapatatag sa iyong kalooban. Isang suliranin na kaya mo palang solusyonan at pagdesisyonan. Mahiwaga nga ang buhay ng tao dahil ang kahapon, ngayon, bukas ay kapalaran ng bawat tao na hindi natin makikita, mapipigilan, mapapatigil. At ang tanging pag-ibig sa kapwa-tao at pananalig ang siyang hiwaga ng liwanag na may dalang ligaya at pag-asa na magsisilbi nating gabay. Ano kaya ang talinghaga na naising ipabatid ng nobela? Sa kabanatang ito, dala kaya nito ay ang pag-asa at liwanag upang makayanan nila ang hirap na kanilang pinagdaraanan? Sabay-sabay natin itong silayan. Simulan natin sa mga talasalitaan. Unang salita, talinghaga. Ang talinghaga ay isang pagpapahiwatig ng isang mayamang salita na nagbibigay ng malalim na kahulugan at mabisang pangitain upang mag-iwan ng kakaibang simbolo. Ikalawang salita, pumpon. Ang pumpon ay ang pagpapakita ng pagbubos ng mga bulaklak kasama ang mga tangkay nito upang isaayos at pagsamasamahin ng naaayon sa kagustuhan. Kadalasan, ito ay tinatawag rin na tungkos o kumpol. Ikatlong salita, napasindig. Ang napasindig ay ang pagpapakita ng biglaang pagtayo o biglaang pang-angat ng paa galing sa ibabang bahagi ng isang bagay. Kadalasan, nangyayari ito kung ikaw ay biglang nagulat sa isang bagay o kaganapan na iyong biglang nalaman. Ikaapat na salita, abanikong garing. Ang abanikong garing ay isang uri ng pamaypay na gawa sa mga dahon. Ito ay kadalasang ginagamit ng mga kababaihan noon. May nakadikit dito na mga kahoy at kung minsan ito ay natitiklop. Mayroon din ito na manipis na tela at magaan lamang ito dalhin. Ang mga tauhan, Crisostomo Ibarra, Maria Clara, Tia Isabel, Linares, Nol Juan, Elias, ang mga manggagawa. Para naman sa tagpuan, ito ay naganap sa bayan ng San Diego, sa tahanan ni Kapitan Tiago, sa Balconaje, sa pinatatayong paaralan ni Crisostomo Ibarra. Dumako tayo sa buod ng kabanata. Si Crisostomo Ibarra ay dumalaw sa tahanan ni Maria Clara at masaya na ibinalita ang pagpapawalang bisa ng kanyang ekskomunikado na lubhang ikinasabit at ikinagalak ni Tia Isabel. Isa si Tia Isabel na tutol sa pagpapakasal ni Maria Clara sa ibang lalaki, lalo't hindi nito kilala ang mapapangasawa. Kaya masaya siya nang malaman niya ang magandang balita na ito.
Sa pagbisita na iyon ni Ibarra, ay ang laki ng kanyang ikinagulat sapagkat nakita niya na ang nobya ay kalapit ni Linares sa balkon habang nag-aayos ng mga punpun na mga bulaklak at mga dahon na nooy nagkalat at naglaglagan. Si Maria Clara naman ay namutla at napasindig sa kinauupuan ng bangkuan at palarong hinawakan ang aba ni Kong Garing. Namutawi ang katahimikan sa kanilang tatlo. Tiningnan ni Ibarra si Linares mula ulo hanggang paa. Sinambit ng binata ang kanyang pakay sa pagbisita na siyang nagpabuhay sa mga mata ni Maria Clara at nagpasya na bumalik na lamang kinabukasan na sinang-ayunan naman ng nobya. Umalis si Ibarra sa tahanan ni Kapitan Tiago nang gulong-gulo ang isipan at hindi makapaniwala sa mga nakita. Naisipan nitong magtungo muna sa ipinatatayong paaralan at kamustahin ang mga kaganapan dito. Sakto naman na naroon si Nol Juan, ang tagapamahala, upang magbigay ng mga bagong detalye sa gusali. Inilahad ni Ibarra na napawalang bisa na ang pinataw na ekskomunikado sa kanya. Bigla namang namataan ng binata ang kaibigang si Elias. Nagbigay ito ng senyales kung kaya't inutusan ni Ibarra si Nol Juan na kunin ang talaan ng mga manggagawa at pagkaalis nito ay lumapit si Elias. Inanyayahan ni Elias si Ibarra upang makapag-usap ng sarilinan at nagpasya na sila ay magkita sa hapon din iyon. Sa Baybay Lawa at sila ay mamamangka. Dagli naman na bumalik si Nol Juan, dala ang hinihingi ni Ibarra. Pagkakita sa mga talaan na hindi man lamang nakita ng binata ang pangalan ng bangkero na si Elias. Pakuwari ni Ibarra ay isa itong talinghaga sa kanya na hindi niya lubos maisip ang ibig ipahiwatig. Karunungan ng kabanata. Ang kutob ay may katotohanan. Kabog ng dibdib, may pahiwatig na binibigkas. Pintig ng puso, iba ang hatid na naibubulalas. Pagpitik ng utak, emosyon agad ang katumbas. Paghinga ng hangin, kasabay ng tubig na umaagos. Bawat bagay na gumagalaw, may batid na sinisimulan. Tunay ngang ang kutob ay may katotohanan. May mensaheng gustong ipaglaban. May diwa na may kaanyuan. Gustong imulat yaring kakayahan. Magising ng tunay upang maliwanagan. Bagay na inaasam-asam upang ikaw ay mapaniwala ng lubusan. Bagay na hinahangad upang sama-sama ay maprotektahan. Bagay na importante sa iyo ay may katuturan. Sa bawat katotohanan na iyong malalaman, pipintig kakabugyaring puso na puno ng kutob. Pahiwatig ng kabanata. Pakiramdam mo'y binabalewala sapagkat ikaw ay takot na malaman ang katotohanan na siyang magbibigay ng mga kasagutan sa iyong mga katanungan upang matuldukan na ang mga agam-agam na siya nagpapahirap sa iyong kalooban. Sapat ba na ikaw ay maghinala o marapat na iyong malaman ang pinagmulan upang ikaw ay mapanatag at bahagyang makahinga ng lubusan? Sa mga ganitong kaganapan, may mga bagay na maglalaan sa iyo ng kasagutan upang ikaw ay maliwanagan. Maging husto ang kamalayan upang makapagbigay ka ng sarili mong desisyon at pumili ng tamang tao na kaya mong pagkatiwalaan at bigyan ng panahon
upang ikaw ay pakinggan. Dumating ka man sa gitna ng blangkong kaganapan, ikaw ay handang kumilatis at bumasa ng iyong kahihinatnan. Ang buhay ay laging may sikretong daan na kailangan mong malampasan. O mga bata, ako ay mag-iiwan ng isang kataga. Ang karunungan at kaalaman ang siyang huhubog sa sangkatauhan na magsisilbing instrumento sa kasalukuyan mong tagumpay. Imumulat yaring musmos na isipan at huhulmahin ang taguntalentong naghihintay. Sangkap ang mabuting kalooban, may adhikain sa buhay, at may pananalig sa may kapal. Paalam mga bata, hanggang sa muling kabanata, para sa kabanata 49 na pinamagatang mga tinig ng pinag-uusig. Abangan! Huwag kalimutang mag-like, share, comment, at subscribe para sa mga susunod pang mga kabanata. Alam mga kapanitikan, hanggang sa muli!